Naging balisa si Mirasol ng nakaraang gabi dahil sa kaiisip kay Andre. At paano nga ba naman siya makakatulog ng maayos kung ang lalaking kasama mo sa ganong klaseng lugar ay aminadong attracted sa'yo? Pero hindi naman siya natatakot kay Andre sa isipin baka may gawin itong masama sa kanya. Naiilang lang siya, nag-aalala. Dahil ang totoo, sa tuwing maaalala niya kung paano nagkadikit ang mga katawan nila ng mga araw na yun, kung paano niyang nadama ang init ng katawan nito, kung paanong nalanghap ang mabangong hininga at mamahaling kulon na kay swabing samuyuhin. At sa tuwing maaalala niya kung gaano kagwapo ang mukha nito, tila may nag-uunahang daga sa loob ng kanyang dibdib. Sa aminin man niya o hindi, matindi rin ang nadarama niyang atraksyon para kay Andre at hindi alam ng dalaga kung saan siya dadalhin ang atraksyong iyon. Pagamat mabigat ang ulo dahil sa puyat, pinilit pa rin bumangon ni Mirasol. Silang dalawa lang ni Andre sa floating nipahat na iyon. Nakakahiya namang ito pa ang hinayaan niyang maghanda ng almusal nila. Kagabi nga ito na ang nagluto ng kanilang dinner, hindi ba? Matapos maghilamos ay agad na siyang lumabas. Natigilan si Mirasol nang malanghap ang mabangong aroma ng niluluto mula sa maliit na kusina ng floating nipahat na iyan. Nagluluto na siya. Punot noong humakbang si Mirasol papasok ng kusina. Oh, hi, good morning. Umaliwalas ang mukha ni Andre nang maalinunan siya. Tamang-tama, nakaluto na ako. Upo ka na, kakain na tayo. Good morning. Ang aga mo namang nagising para magluto. Hindi kasi ako masyadong nakatulog eh. Kaya nagbangon na lang ako at nag-fishing dyan sa labas. Nakahuli ako ng 2 malaking maya-maya. Kaya iniluto ko na. Timpla ka na lang ng coffee natin. Okay lang ba? Oo naman. Agad siyang naghanda ng kape para sa kanila. Habang paminsan-minsan sinusulya pa niya. Ang binata, gusto niyang mangiti. Nakasuot pa ng apron si Andre habang hawak ang siyansi at naghahango ng isda mula sa kawali. Hindi bagay ang sagwa sa laki ng katawan at tangkad niya. Parang alangan sa kanyang maging kusinero. Ano kayang lasa ng kanyang luto? Nang salilingon sa kanya ang binata, o ba't ka natatawa? Puna nito nang mahulang naglalarong ngiti sa kanyang mga labi. Wala. Naalala ko lang yung napanaginipan ko. Nag-iwas siya ng tingin dito. Humakbang ito patungo sa mesa dala ang bandihadong na isda. Kasama ba ako sa panaginip mo? Napasulyap siya sa mukha nito. Nangingislap ang mga mata nitong nakatitig pala sa kanya. Naginip din kasi ako. Ikaw ang napanaginipan ko. Ganon. Sinasaway ni Mirasol ang sarili, ngunit dahil hindi niya maiwasang mataranta. Oo, ganon. Kaya nga naisip ko, nagtagpo kaya tayo sa panaginip. Hindi ka naman kasama sa panaginip ko eh. Ang napanaginipan ko ay si mama at ang mga kapatid ko. Nag-aalala kasi ako na baka kung anong nangyari sa kanila. Baka lalo silang pagmalupitan ni na Pablo at ng 2 niyang anak. Sinadya niyang baguhin ang usapan dahil hindi na niya kayang tagalan ang mga pinagsasasabi nito. Napabuntong hinamanan si Andre. Nakahalata man ito na binago niyang usapan. Hindi naman ito nainis. Huwag mo na silang isipin. Siguradong nakuha na sila ni Uncle. Sana nga. Just trust me, okay? Kagaya rin ng pagbibigay mo ng tiwala sa akin nang ibigay mo sa akin ang baril mo. Napayuko si Mirasol. Sige. Thanks, kain na tayo. Oo. Naging maasikaso si Andre sa kanya nang kumakain na sila. Naiilang ang dalaga dahil halos ay sinusubuan na siya nito. Heto pangista. Ano ka ba, busog na ako? Natatawa lang na iniiwas niya ang bibig nang ilapit ito ang kutsarang may laman sa kanyang bibig. Anong busog? Bahagya mo lang tinikman yung sinigang. Sige, nakain ka pa. Pupunta tayo sa laot sakay ng klantsa. Baka mamayang hapon tayo makabalik dito. Anong gagawin natin dito sa laot? Mirasol, narito tayo sa gitna ng dagat. Palutang-lutang. Kung magtsatsaga lang tayo sa panonood ng DVD at pakikinig ng music, baka pareho tayong maboryong. Mag-scuba diving tayo. Hindi naman ako marunong. Tuturuan kita. Pero, come on, it's about time for you to do something na hindi mo pa nararanasan. Magulo ang mundo. Minsan ay maraming sorpresa. May mga dumarating na hindi pa natin inaasahan. May nangyayaring labag sa ating kalooban, kagaya ng nangyari sa'yo. Nasabit ka sa ganyang kaso gayong wala ka namang kasalanan. May instinct ay naging matapang ka at natutong lumaban, pero kung marami ka pang kaalaman sa mga bagay-bagay, mas madali para sa iyong mabuhay sa mundong ito. Tuturuan kitang mas maging matatag. Palaban, kapag natuto kang mag-scuba diving, mas may kasiyahan kang mararamdaman sa dibdib mo na hindi mo dating nadarama. Kapag naroon ka na sa ilalim ng dagat at nakikipaghabulan sa mga isda, I'll assure you, mararamdaman mo na kakaiba ka sa ibang tao.
dahil hindi pa nila nararanasan iyon. At kapag marunong ka ng sumisid sa ilalim ng dagat, may iba pa akong ituturo sa'yo. And I'll promise to you, mas lalo ka pang magiging matatag. Darating ang araw na mas makakaya mo nang harapin ang mga taong gumagawa ng kasamaan sa pamilya mo. Ilang sandaling natigilan si Marisol. Nililimi niyang sinabi ng binata. Oo nga, kailangan niyang maging matatag, matapang at maraming alam. So sasama ka na, hindi ba? Untag ni Andre kay Marisol. Ngumiti ang dalaga, pero ang kislap ng mga mata niya ay punong-puno ng pasasalamat. Sige. It feels good. Tama si Andre. Iba ang pakiramdam kapag naroon ka na sa ilalim ng dagat. Yun bang nakikipaghalubulan ka sa mga isda o yung nakakatakap pa ka sa sahig ng dagat ay nalalaro mo ang mga corals at kabibing naroon. Kasi hodang mabigat pa sanin ang tangke ng oxygen na nakasabit sa likod niya o nakakailang ang tubong nasa kanyang bibig para siya ay makahinga. Masarap makipaghabulan sa mga isda, lalo pat kahawak kamay niya si Andre habang sumisisid sa ilalim. Lalo itong nakaalalay, sinisiguro ang kanyang kaligtasan. Sabay nilang singhap nang umahon sila sa ibabaw ng tubig at nagtanggal ng oxygen mask. Okay ang bilis mo naman palang matutong sumisid Nasisi ang wika ng binata nang umahon na sila pasakay ng lancha. Mahusay ka kasing magturo. Ang sarap nga palang mag-scuba, no? Wika niya. Hindi lang ang mga paghawak sa kanya ni Andre ang nakasanayan ni Marisol, kundi ang kaswal ng pakikipag-usap nito. Kahit na papano ay hindi siya laging tense kapag kausap ito at hindi na siya nabubulol. Well, that's good. Sa loob ng ilang araw naging pag-scuba, madali kang natuto. I bet mas madali mong matututunan ng susunod kong ituturo sa iyo dahil wala naman tayo sa ilalim ng dagat kundi nasa ibabaw. Meron pa. Oo naman, tuturuan kitang patakbuhin ang lansyang ito tuwing mag-surfing at jet ski mo. Hey, natatawang sansala ni Marisol sa iba pang sasabihin ni Andre. Ano ka ba? Ang dami naman ang gusto mo ituro sa akin. Ano ba? Balak mo ba akong gawing sportswoman? Natigilan ng binata pagkuway napangiti. Actually, pwede nga pala Sige, try ko nga. Ikaw talaga. Napahagikit na nakurot na ito sa tagiliran. Hey, maagap naman itong nahuli ang kamay niya. Pero lalong natigilan si Marisol nang mapansin niyang nakatitig sa kanya ang binata. Bakit? Muli siyang nakadama ng pagkailang. Gusto niyang hilahin ang kamay na pigil-pigil nito. Wala lang. Kapag naririnig ko kasi ang halakak mo, kapag napapangitingin kita, nakiwari ko mas iba yung kaligayahan ng nadarang ko. Alam mo ba, sa loob ng may isang linggo magkasama tayo, hindi ko naramdaman kahit minsan ang pagkabagot sa buhay. Hindi kagaya na 3 araw pa lang ako rito ay gusto ko nang bumalik sa lungsod at makigulo sa magulo na ngang takbo ng buhay ng mga taong naroon. Baka naman dahil nagawa mo akong experiment. Natatawang nag-iwas siya ng tingin dito at hinila ang kamay na hawak. Mabuti pa kaya bumalik na lang tayo sa kubo. Mainit na ang araw, nakakapaso na sa balat. Marisol, pero hindi pumayag si Andre at tuloy na siyang katalikod dito. Hinawakan siya sa braso ang dalaga at hinapit sa bewang upang magkalapit ang katawan nila. Andre, napalunok ang dalaga. Yun ang muling pagkakalapit ng mga katawan nila mula nang unang magdikit ang mga balat nila. Totoo ang sinasabi ko. Hindi ko rin ito isinasabi. Lalong hindi ko sinasadya. Pero sa bawat araw na nagdaraan, sa bawat araw na nagmumulat ako ng mga mata, ang mukha mo ang iniisip ko. Sa bawat pagkakataon na nakikipag-unahan ako sa iyo sa pagluluto ng almusal dahil gusto kitang paglingkuran, nagtatanong din ako sa sarili ko, bakit ganito ka kahalaga sa akin? Andre, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nilaki pa niya ng inis ang tinid at pilit makawala sa pagkakakapit dito. Nagawa naman niyang makawala dahil kusa siyang binitiwan ng binata. Tahimik siyang naupo sa passenger seat ng lancha. Bumalik na tayo sa nipa at napagod na ako. Napabuntong hininga na lang si Andre pagkuway binuhay ng makina ng lancha at nilisan ng lugar na iyon. Kaya pa sila tahimik habang pabalik sa floating nipa at bukas na lang kita tuturo mo ang pandarin ng lanchang ito Maya-maya ay basag nito sa katahimikan na magitan sa kanila. Mas maganda kung relax ka. Hindi siya kumimo. Sa kakalimutan mo yung sinabi ko. Please don't get upset. Ayokong mailang kayo naman sa akin. Oo, pero malilimutan ba naman ni Marisol? Ang sinabi ni Andre, nakatarting na yun sa kanyang puso. Pero hindi siya dapat magpahalata sa binata na sobra siyang apektado. Baka isipin ito na kinikilig siya. Kaya nang makabalik na sila sa nipa at sinikap niyang ibalik sa dati ang magandang sama nila. Basta akong magluluto ngayon, sawa na ako sa luto mo Biro niya sa binata nang sumapit na ang hapon. Sige na mga, matikman naman ang luto mo. Nakangiti na ito dahil nakangiti na rin siya. Pero hindi iyon ganon kasimple. Naging mailap ang antok kay Marisol ng gabing
Ano kayang ginagawa niya? Iniisip kaya niya ako. Nakakainis naman kasi si kung ano-ano ang sasabihin. Tapos ay sasabihin kalimutan ko na lang. Biling baligtad ang higa ng dalaga. Nagulat pa siya nang may kumatok. Andre, bakit? Napabangon siya at agad na napalapit sa pinto. Can I talk to you? Marahan niyang binuksan ang pinto. Ano bang pag-uusapan natin? Hindi kasi ako makatulog. Ako rin, sa loob-loob niya. Bakit? Iniisip kita. Ha? Kanay? Pero hindi naman ito nagawang sabihin ang nais sabihin. Ano yun? Kinakabahan na niyang tanong. Balisa ako. Naalala ko kung paano tayong nagkalapit ng gawin mo kong hostage. Huwag ka sana magagalit. Pero gusto kong maulit. Gusto kong magdamag muli ang init ng katawan mo. Pag ko ay napayo ko ito. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita pipilitin. Sinabi ko lang sa'yo ang nadarama ko. Hindi siya nakakaibo. Sige, matulog ka na. Baka makatulog na rin ako ngayong nasabi ko na ang nadarama ko. Pagka-uwi kanina ay tumalikod na ito at akong hahakbang paks. Balik sa sariling silid. Andre, Mirasol, good night. Napabuntong hininga ito pagkaway ngumiti. Good night, pagkaway tuluyan ang humakbang palayo. Napabuntong hininga na lang si Mirasol nang mawala sa pining niya si Andre. At lalong naging mailap ang antok sa kanya. Maya-maya ay nagpasya si Mirasol. Bumangon siya at lumabas sa kanyang silid. Tinungo niya ang silid ng binata. Mirasol, nagulat pa si Andre na hindi pa pala tulog. Hindi rin ako makatulog. Pwede bang matulog sa tabi mo? Ha? Pero nakahakbang na siya palapit sa kama nito at walang pakundangang nahiga. Huwag kang malikot ha. Saka huwag kang maghihilik. Sasampalin ko ng tsinelas ang bibig mo. Pagkaway umuna na siya sa braso nito at kusang lumakap sa bewang. Natitigilan pa rin si Andre. Waring hindi makapaniwala na ngayon magkatabi na sila sa higa. Pero maya-maya lang, napapikit na rin ng binata. Iniyakap ang isa pang braso sa kanya at mahimbing na silang natulog. Kung paanong nagawa ni Andre na pigilan ang sumisilakbong damdamin, hindi nito kayang ipaliwanag. Basta nakontento lang ito sa ganong ayos nila. Maliwalas ang umagang iyon. Parang ang sarap pa rin magbabad sa higaan. Matagal nang gising si Mirasol pero hindi pa rin siya nagbabangon. Kahit narinig na niya ang pagkilos ni Andre sa labas. Nagawa niya iyon. Akala ko pa naman. Napapikit na lang ang dalaga at napangiti. Sa bagay gusto lang naman niya kung mayakap. Madama, wala namang silyang sinabi na, Mirasol, masiglang tawag ni Andre mula sa labas. O bakit? Maang natanong niya nang pumasok na ito sa silid. Good news, wala ka ng problema. Ha, talaga? Oo, katatawag lang ni Uncle Jacob. Nakuha na niya ang mga kapatid mo at naghahanda na siya para sampahan ng kasong child abuse si Pablo at ang mga anak niya. Tapos wala ka ng problema dahil kilala na ang talagang sumaksa kay Kit. Ha? Sino? Ang nobya nilang nagngangalang Elsa. Nagkataong dumating siya sa bahay ninyo. Eksaktong gagawan ka na ng masama ng stepbrother mo. Sinaksak niya si Kit sa sobrang panibuho. Talaga? Totoo ba? Malinis na ang pangalan ko. Oo nga. I've told you gagawin ko ang lahat para tulungan ka, hindi ba? Masuyo nito yung kinulong sa mga palad ang kanyang mukha. At iyon ay dahil mahal kita. Andre, I love you, you made me complete. Alam mo ba yun? Kaya ngayon kaya ko nang magbigay ng commitment sa isang babae. Kaya ko nang ibigay ang buong sarili ko sa iyo. Pagka-uwi ka na yun ay marubdob na halik ang ipinagkaloob nito sa dalaga. Saglit lang na natigilan ng dalaga. Maya-maya ay kusang kumilos sa mga labi niya upang tumugon. Matagal ang halik na iyon. Basta naramdaman na lang niya na nagiging mapusok at mapanghas na si Andre. Huwag, ngunit hindi niya kayang sawayin si Andre. Walang anumang hinuli nito ang magkabila niyang pulso at itinasa may ulo na niya. Andre, it's long overdue, my dear. Malamlam ang mga matang pinakatitigan siya ng binata. Alam mo naman noon pa kung gaano ka-attract sa iyo. It's my life at stake. Nang mga sandaling nakatutok sa sindito ko ang dulo ng baril mo. Pero hindi ko ginawa ang magagawa ko para makawala sa iyo. Kahit nasa 1 kilos ko lang, ay magagawa kong isailalim ka sa lakas ko. At iyon ay dahil naunang dumating sa puso ko ang paghanga sa iyo nang masulyapan kita sa salamin. Kung tutuusin, isa iyong kabaliwan. But who cares? Hindi kayang bayaran ng salapi ang kasiyahang nadarama ko habang magkalapat ang mga katawan natin. But believe me, it's not just only for lust. I know deep inside my heart, may ibang dahilan ng kabaliwang nagawa ko ng araw na iyon. It's not just for thrill. At sa loob ng ilang linggong magkasama tayo, lalo kong na-realize ang bagay na iyon. Nakalimutan mo na ba? Ilang beses ako nagkaroon ng pagkakataong kinin ka, pero lahat ng sandaling iyon ay pinilampas ko. Nagawa kong supili ng libido ko. Gusto kasi kitang irespeto. Ayokong dumisan ng natagpuan mong pagtitiwala sa akin, pero ngayon sabihin mo sa akin, may dahilan pa ba para pigilin kong sarili ko? Natapos na ang problema mo, ngayon ay imanado ka na rin kung ano ang damdamin mo.
Para sa akin, kailangan ko pa bang magtiis? I love you at nakahanda akong panagutan ng lahat ng mangyayari sa atin, lahat ng gagawin ko. So plus let me have you ha. And I promise to you, we won't regret every single moment of our love. Talaga? Mapapalunok na sambit ng dalaga, bagamat unti-unti na rin niyang natatanggap na panahon na para maganap ang bagay na yun sa kanila. Dahil sa kubling bahagi ng kanyang puso at buong pagkatao, sa ilang pagkakataon na muntik nang may maganap sa kanila ni Andre, lagi siyang nakadarama ng panghihinayang ng pagkabigo dahil siya mismo hindi na rin mapigil ang pananabik na dadarama para rito sa mga pagkakataong nagigising ng mga yakap nito talik ng mga haplos ng kanyang kahinahunan. So you'll trust me, hindi ba? Napabuntong hininga na lang si Mirasol pag-uway kusa na siyang napapikit, bahagyang umawang ang mga labi na tila ba nag-aanyaya na halikan na nito. And so he does. Muling naramdaman ni Mirasol ang mainit, maharot at masuyong mga labi ni Andre na nagsimula ng umangkin sa mga labi niya. Kasunod din ang pagkilos ng mga palad nito. Dumadama, pumipis sila tumahaplos sa kanyang pisngi, sa leg at mga braso hanggang sa huli. Sumapit na ito sa isa niyang dibdib. Nais na namang magprotesta ni Mirasol. Muling manulak, malaya na ang mga kamay niyang binitiwan ito. Ngunit ayaw na niyang gawin, sa halip ay kusa siyang napayakap sa katawan ng binata. Saka wala sa loob na napahaplos sa malambot nitong buhok, patungo sa likod. Naramdaman niyo ni Andre at lalong lumakas ang loob nito sa balak na gawin ng maramdaman na nagpapaubayan na siya. Sukat doon iniwan ang mga labi nito. Ang mga labi ng dalaga. Nagsimulang maglantas siyang pababa sa kanyang leeg, pababa sa may dibdib. Napasinghap na lang si Mirasol nang matiyak niya ang talagang pakay nitong gawin sa kanyang katawan. Napapikit na lang siya ng sakupin ng mga labi nito ang isa niyang dibdib na nagawa na palang mahantad ng tuluyan nang mabuksan nito ang botones ng kanyang blouse. Kaiinit ng mga labi ni Andre. Lumilikha yun sa kanyang pandama ng mumunting kilitit at makakilig na hindi niya kayang bigyan ng paligawanag, bagamat kay sarap. Sa pakiramdam, napaungulang dalaga, saka napakiwalang kanyang katawan, napasunod sa galaw ng katawan nito, napapahabol, habang ang kanyang mga daliri ay tila nalululang naghanap ng makakapitan dahil sa pakiramdam na para siyang mahuhulog. Hanggang ang matagpuan niya ay ang mismong mga buhok nito. Napasabunot siya roon, napakapit, waring wala na siyang pakialam kung nasasaktan man ito. Ngunit sa malas ay wala na rin pakialam sa paligid si Andre. Tila manhid na ito sa lahat ng sakit. Ang tanging nasa isip lang ito ay may pagpatuloy nang nasimulan, magawa ng nais ng kanyang katawan. Mas naging mapusok ang mga labi ng binata sa pagsamba sa magkabila ninyong dibdib. Habang paminsan-minsan ay sinalisalita nito ng palad ang pag-angkin sa bahaging iyon ng kanyang katawan. Kaya naman lalong tila nawala sa sarili si Mirasol. Wala na rin siyang nais na madama sa mga sandaling iyon, kundi ang nakakaluwalhating pagpapala nito sa kanyang katawan. Kaya naman kahit tuluyang nahubad ang kanyang saplat sa kanyang katawan, wala na siyang pakialam. Dahil ngayon ay mas nasisiya ng kanyang kaibuturan sa paglalapat ng mga katawan nila, balat sa balat, init sa init. Andre, habang hinahayaan na niyang kumawala sa mga labi niyang ungol at daing na tila nagpapahirap sa kanyang paghinga. Tila nawala na rin ang kanyang hiya. Ipinadarama na niya sa binata ng buong puso niyang nagustuhan ng ginagawa nito. Kaya naman mas lalo pang naging mapanga si Andre. Inihinto nito ang pagsamba sa kanyang magkabilang dibdib. Andre, please no. Nulas tuloy sa kanyang mga labi ng makadama ng kalungkagan dahil iniwan ng mga labi ang kanyang dibdib. Ngunit tila walang narinig nagpatuloy lang sa pagdaw sa mga labi nito. Mumunting halik ang iniwan sa kanyang balat, pababa sa may sikmura, sa may tiyan, sa may puson hanggang doon. Henry, nanlaki ang mga matang napahigpit ng kapit ng mga daliring niya sa buhok nito. Waring nagtatalo ang kanyang kalooban kung sasaway nito sa balak na gawin o hahayaan na lang kung ano ang nais nito. Ngunit anuman ang kanyang maging pasya, huli na, itinuloy na ni Andre ang malak. Ang bahaging yun ng kanyang katawan ang sinamba nito. Andre, no, stop it please. Ngunit habang sinasambit ni Mirasol ang mga katagang iyon, nagsisimula namang manginig ang kanyang katawan. Napapakiwala at napapakisinta. Kaya naman lalong naging mapasok ang binata. Mas naging mapanaliksik ang mga labi nito sa kanyang kaibutunan. Ginigising ang lahat ng nakakubling kahinaan ni Mirasol at nagtagumpay itong gawin niyon. Ngayon ay damang-dama na niya ang nagsusumigaw ng munting halimaw sa kanyang katauhan. Andre, please come here, stop it. I want you now. Natigilan ang binata. Malinaw nitong narinig ang kanyang kahilingan at sinunod nito ang nais niya. Iniwan ni Andre ang ginagawa nito at muling pinagpantay ang mukha nila. Kaya mo na kaya? I know it's your first time, hindi ba? Pero nagsimula ng kumilos ang kanitawan nito. Pinibigyan na ng daan ang sarili upang magkaroon ng kaganapan ng lahat.
Kaya naman napaigi kang dalaga ng maraman ng hindi mo tatawanan kay Tut. Nani mo pala sunggungit sa kanyang kaibuturan. Yes, kaya ko, pero yun ang namutayos, sa kanyang mga labi. Pero, just go on. Pero ang mukha ng dalaga ay waring hindi na kayang ipinta ng pinakamagaling man na pintor. Sigurado ka, naniniguro ang himig nito. Sa halip na sagutin iyon, kinabig niya ang batok nito at sinalubong ng halik ang mga labi. Pagkuway kinilos niya ang katawan pasalubong sa katawan nito. Muli niyang naramdaman ang sumasalakay na kirot. Ngunit tiniis niya yun. Sa halip ay itinuloy lang ang pagsalubong ng katawan sa katawan ng binata. Kung may natitira pang pagtitimpi kay Andre, tuluyan na iyong naglaho sa nilikhang mga kiliti at kilig na dulot ng lubusang pagpapaubaya ng dalaga. Hindi na ito pinigilan ng sarili. Kumilos na ito ng kilos na nais gawin. Sumalakay na ito na animo palalong gerero sa isang labanan ng tanging nais lang ay salakayin, pasukin hanggang sa magtagumpay sa kalaban. Lalo namang nawinang ang pagkatao ni Mirasol dahil sa naging kapusukan ng binata. Ngunit lahat ng sakit ay kanyang tiniis, hinayaan lang ito, tinugon. Hanggang sa huli, unti-unti na rin nawawala ang sakit. Ang humalili ay nakangingilong mga kiliti, mga sensasyong bago sa kanyang pandama. Ani mumunting boltahe ng kuryente na rumaragasa at nananalakay sa kanyang buong pagkatao at nakakabaliw ang lahat ng iyon, pero kabaliwang patuloy pa niyang yayakapin at aangkin.